May agarang balita mula sa gitnang silangan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Malalakas na pagsabog ang yumanig sa ilang probinsya ng Iran. Naganap ang mga pagsabog habang may balita na si Donald Trump ay naghanda ng atake na magpapabagsak sa rehimen ng mga ayatollah. May lumalabas na impormasyon ngayon na sa mga pagsabog, sinubukan umanong patayin ang commander ng hukbong dagat ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran at iba pang matataas na opisyal ng IRGC. Kasabay nito, nalaman na biglang kinansela ang naval exercises ng China, Russian Federation at Iran sa Persian Gulf. Ayon sa Wall Street Journal, inutusan ni Pangulong Donald Trump ang kanyang mga tagapayo na maghanda ng mabilis at matitinding plano ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa kanyang plano, hindi ito dapat magdulot ng matagalang labanan, kundi mapatalsik ang rehimen ng mga ayatollah sa Tehran o mapilitang sumunod sa mga kondisyon ng Amerika sa kasunduang nuklear. Ngunit ang pinakanakagugulat na balita rito, personal na lumapit si Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia, Khalid bin Salman, kay Donald Trump sa Washington para hilinging magsagawa ng aksyong militar laban sa Iran. Ayon sa nakababatang kapatid ni Mohammed bin Salman, kailangan pa rin gumamit ng puwersa si Trump matapos niyang magbitiw ng ilang banta laban sa Iran. Kung hindi mangyari ito, lalo pang lalakas ang rehimen. Paalala lang, dati nang nangako ang gobyerno ng Saudi Arabia at United Arab Emirates sa publiko ng Iran na hindi nila papayagan ang mga Amerikano na atakihin ang Iran mula sa kanilang teritoryo. Kaya ano nga ba ang nangyayari ngayon mismo sa Iran? Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description. Dito kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kaya ngayon, may balitang sunod-sunod na pagsabog na halos sabay nangyari sa iba't ibang rehiyon ng Iran. Ayon sa mga lokal na source at mga post sa social media, naitala ang mga insidente sa Bandar Abbas, Avaz, Abadan, Karemshah, Kasresh Irin at Parande. At ang mga ulat mula mismo sa Parande ang talaga namang nakakuha ng espesyal na atensyon. Doon, ayon sa mga saksi at impormasyong alam natin, naganap ang pagsabog sa isa sa pinakamalalaking pasilidad ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran. Ngayon, kumakalat sa internet ang mga larawan at video na umano'y nagpapakita ng resulta ng pagsabog na ito. Makalipas ng ilang panahon, lumabas online na si komandante ng hukbong dagat ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran, Alireza Tangsiri, ang target ng pag-atake. May ilang mga media na nag-ulat na siya ay napatay na, ngunit ayon sa ahensyang Iranian na Tasnim, hindi totoo ang impormasyong ito. May mga ulat na ang pagsabog sa pantalan ng Bandar Abbas ay maaaring dulot ng pagtagas ng gas. Ayon sa ibang ulat, walang gas pipeline o koneksyon ang gusali. Kaya malamang na ito ay isang pag-atake. Dagdag pa, dapat nating tandaan na sabay-sabay ang mga pagsabog sa ilang probinsya. Kaya binibigyang pansin ito ng mga eksperto sa heograpiya. Iniulat na nagkaroon din ng serye ng mga pagsabog sa iba pang mga lungsod sa Iran. Kabilang ang Ahvaz na malapit sa hangganan ng Iran at Iraq.
kung saan hindi bababa sa 4 na tao ang nasawi. At ngayon ay naaalala nila na sa mga lugar na ito naganap ang pinakamalaking kilos protesta at may hiwalay akong video tungkol dito. Kung gusto ninyong malaman ang dahilan ng protesta sa Iran at kung saan pinakamarami, balik lang sa YouTube channel ko at panoorin ito. Mas naniniwala pa rin ako na planado ang mga pag-atake. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang totoo niyan, inihayag ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang plano nilang magsagawa ng naval exercises sa tubig ng Persian Gulf sa pagtatapos ng linggong ito. Nag-react ang Central Command ng Estados Unidos at nanawagan sa Tehran na iwasan ang anumang mapanuksong kilos sa dagat. Ngayon, dapat sanang sumali ang Rusya at China sa mga pagsasanay na ito. At gusto ng Iran, Rusya at China na ipakita sa Persian Gulf kung gaano sila kalakas kapag nagsama-sama. Mas mabuting hindi makialam ang ibang bansa sa isyung ito at huwag tumulong sa Amerikano laban sa Iran. Sa huli, dahil sa mga pagsabog sa Iran, kinansela ang naval military exercises. Kaya't mukhang layunin ng mga pag-atake na pigilan ang mga ito. Samantala, isinulat ng ahensiyang pang-impormasyon na Reuters na walang kinalaman ang Israel sa serye ng mga pagsabog na naganap sa Iran. Dapat ding tandaan na bago ang mga pagsabog, inilagay na ng Iran ang kanilang armadong puwersa sa pinakamataas na kahandaan dahil sa paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Hayagang ipinahayag ngayong araw ni Amir Khatami, hepe ng sandatahang lakas ng Iran, ang komento ukol sa pagdami ng presensya ng militar ng Amerika sa Persian Gulf. Sabi niya, anumang agresibong aksyon ng Estados Unidos o Israel ay maaaring magdulot ng matinding epekto. Nagbabala si Khatami na ang pagkakamali ng kalaban ay magdudulot ng panganib sa kanilang seguridad, katatagan ng rehiyon at seguridad ng Israel. Nagsalita si Pangulo ng Iran, Masoud Pezeshkian, at binigyang diin na ang protesta ay hindi dapat armado o marahas. Ayon sa kanya, ang anumang protesta ng Iranian ay dapat tahimik. Lumabas ang mga tao at sumigaw ng kaunti. Sinabi niya na may kinalaman ang mga Amerikano at Israeli sa mga protesta sa Iran noong Enero. Operasyon nila iyon at di rin tiyak kung mga Iranian talaga ang sangkot. Pasensya na sa paglihis ng usapan. Balikan natin si Amir Khatami, hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran. Mga 1 oras bago ang mga pagsabog sa Iran, nagbigay siya ng pahayag ngayong araw. Walang duda, mas malakas at mas abante na ngayon ang ating mga misil, depensa laban sa himpapawid at iba pang kakayahan sa pagtatanggol kumpara bago ang 12 araw na digmaan. Ang tinutukoy ay ang digmaan noong Hunyo 2025. Hindi kayang tuluyang sirain ng militar ang programang nuklear ng Iran dahil mananatili ang kanilang kaalamang siyentipiko at teknolohikal kahit may mga pagkalugi tulad ng pagkamatay ng siyentipiko o sibilyan. Ibig sabihin, ang hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran ay diretsahang nagsasabi, pakinggan ninyo, hindi mahalaga kung ilang Iranian ang mamamatay. Kung ilang siyentipiko ang mapapatay, baliwala iyon. Ipagpapatuloy pa rin namin ang programang nuklear na ito. Dito magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi at pagsusuri. Iniulat ng Wall Street Journal na inatasan ni Pangulong Donald Trump ang mga tagapayo na maghanda ng mabilis at mahigpit na plano para sa posibleng pag-atake sa Iran. Ayon sa plano niya, hindi dapat magdulot ng matagalang labanan sa gitnang silangan, kundi isang malakas na dagok sa rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa impormasyon ng mga pinagkukunan, ang pinakamainam na senaryo ay ang pagsasagawa ng mga pag-atake na sapat ang lakas upang wala ng ibang pagpipilian ang pamunuan ng Iran kundi tanggapin ang mga kondisyon ng Estados Unidos ukol sa kasunduang nuklear. Kagaya ng naibalita, kamakailan ay ipinakita kay Pangulong Donald Trump ng United States ang mas mahabang listahan ng posibleng hakbang militar laban sa Iran. Ayon sa ulat, ang mga hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang presyon sa pamamagitan ng pagdudulot ng karagdagang pinsala sa nuklear at missile infrastructure ng bansa, pati na rin sa pagpapahina ng posisyon ng pinakamataas na pamunuan ng Iran. Pinakanakagugulat na impormasyon tungkol dito ay ngayon galing sa Saudi Arabia. Noong una, ang pamahalaan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nangakong hindi papayagan ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo
para sa pag-atake laban sa Iran at ginawa nila itong pampubliko. Ngayon, isinulat ng ahensyang Axios. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia, Prinsipe Khalid bin Salman, sa closed-door briefing sa Washington, lalakas pa ang rehimen sa Tehran kung hindi tutuparin ni Pangulong Trump ang kanyang mga banta laban sa Iran. Wala nang pagpipilian kundi umatake. Sabi nga ni Trump, kailangan talagang gawin. Mahalaga ang puntong ito. Paalala, kamakailan dumating sa Washington ang mga kinatawan ng Israel at Saudi Arabia para magbigay ng konsultasyon sa administrasyon ni Pangulong Trump. At dito, malinaw na may sariling laro ang mga Saudi, ipapaliwanag ko. Si Khalid bin Salman ang ministro ng depensa ng Saudi Arabia at nakababatang kapatid ng tagapagmanang prinsipe na si Mohammed bin Salman at pinakamalapit niyang pinagkakatiwalaan. Nasa Washington noon si Khalid bin Salman para sa mga pagpupulong ukol sa Iran habang naghahanda ang rehiyon sa militar ng Estados Unidos. Narito ang panawagan ni Khalid na atakihin ang Iran. Ito ay malinaw na paglayo mula sa mga pampublikong pahayag ng Saudi Arabia na nagbababala laban sa tensyon sa rehiyon, pati na rin sa matinding pag-aalala ni Crown Prince Mohammed bin Salman kay Trump 3 linggo lang ang nakalipas. May usap-usapan na ang babala ni bin Salman ang isa sa dahilan kaya ipinagpaliban ni Trump ang pag-atake. Ngayon, sinabi raw ng kapatid niyang si Khalid bin Salman na dapat talagang umatake, kaya nagulat ang Riyadh. Narito ang CP mula sa Axios. Ayon kay Khalid bin Salman, maaaring mapilitan si Trump na gumamit ng aksyong militar matapos magbanta. Ngunit dapat din niyang bawasan ang panganib ng regional escalation. Kung hindi mangyari ito, lalakas pa ang rehimen. Ngayon, kulang ang pampublikong suporta ng Estados Unidos para sa pag-atake sa Iran, kahit mula pa ito sa Saudi Arabia. Kung mapapatunayang ang mga pagsabog ngayon ay gawa ng mga Amerikano o proxy nila, maaaring pinili ni Trump ang estratehiyang unti-unting tumpak na pag-atake sa mga lider ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.